أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi lingid sa ating lahat na ang buong sangkatauhan ay abala. Abala sa kung saan naghahanap ng kasiyahan na magbibigay aliw sa kanilang sarili at magpapawi ng kanilang kalungkutan. Kaya hindi lingid sa ating lahat na ang bawat nilalang, bawat tao ay gumagawa sila ng kasiyahan sa kanilang sarili. At lalo sa kapanahunan natin ngayon na kung saan sila kumukuha ng kasiyahan o kagalakan. Gumagawa sila ng mga kapabulaan ng gawain para sila'y masiyahan. Gumagawa sila ng mga kwento na hindi makatotohanan para sila'y masiyahan, na mga imposibleng hindi mangyayari na ito'y tinagnitagni nila, at mga katang-isip na nagkakaroon sa kanila ng kasiyahan na pansamantala. Kasiyahan na hinahanap nila, na pinagsisikapan nilang makamtan, na papawi sa kanilang kalungkutan, papawi sa anumang hinaharap nila sa buhay, na magdudulot ng kasiyahan, at ito'y magdulot ng kasiyahan sa kanila at sila'y maging masigla sa pang-araw-araw nila at maiwaksi nila ang kalungkutan na katotohanan. Katotohanang kalungkutan na talagang mangyayari sa isang tao na resulta ng kanilang gawa, na hindi nila masumpungan ang gabay ng Allah. Gabay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang tunay na kasiyahan sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Mga sandali ng kasiyahan na kung saan nila itinutuon ginagamit ang mga oras nila. Kasiyahan ay kabaligtaran ng kalungkutan. Ang kahulugan ng pagsamba, ganap na pagsamba, ganap na pagpapasakop. Ang pagsamba ay lahat na minamahal ng Allah at nilulugod mula sa mga salita at gawaing panlabas loob. Kasiyahan sa pagsamba, na ang kasiyahan ay kasama lagi ng pagsamba. Kaya makita natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na inulat ni Abu Hurairah sa hadith ng propeta, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam la yatufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin aw 99 kulluhunna ya'ti bi firasin yujahid fi sabilillah faqala lahu sahibuhu insya'allah falam yakul insya'allah falam yahmil minhunna illa imra'atin wahidah ja'at bi shikikin rajulin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insya'allah lajahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Rawahul Bukhari. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ayon sa sinabi ni Sulaiman bin Dawud, iikutin ko ang isang gabi ang 100 kong asawa o 99, lahat sila ay magdadala ng mga ngabayo na nakikibaka sa landas ng Allah. Sabi ng kanyang kasama, insyaallah, kung gugustihin ng Allah. At hindi siya nagsabi ng insyaallah, kaya hindi nabuntis ang sino man sa kanila maliban sa iisang babae na nanganak ng may kapansanan. Sumpa sa mga yaong nasa kamay niya ang buhay ni Muhammad, kung nagsabi siya ng insyaallah, tiyak makikibaka silang lahat. Makikibaka sila sa landas ng Allah bilang nangangabayong lahat, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito, mga kapatid sa pananampalataya, na kung titingnan natin na parusa at hindi gantimpala at walang pagpapala. Kaya kinakailangan na lagi ay alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsabi ng insyaallah, pagdakila sa Allah na kung saan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magawa natin na kung saan kinakailangan meron tayo laging pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
pagsamba, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kasiyahan ay lagi kasama ng pagsamba. Makita natin na inulat ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inulat ni Ibn Abbas bin Abdul Muttalib, kanyang narinig ang mensahero ng Allah. An Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul daqat ta'amal imani man rajjallahi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Sinabi ng propeta na inulat ni Abbas bin Abdul Muttalib na kanyang narinig ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, makatikim ng lasa ng pananampalataya ang sino mang nalugod sa Allah bilang Panginoon at sa Islam bilang relihiyon at kay Muhammad bilang mensahero, isinalaysay ni Muslim. Pagkalugod sa relihiyong Islam na dahilan kung bakit dito niya masumpungan ang kasiyahan ng pagsamba. Pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay masumpungan niya ang kasiyahan na pagmamahal sa Allah at pagmamahal sa propeta na pinapakita, isinasagawa niya, na sinusunod niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda ng kasiyahan na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Ang kanilang mga palatandaan ay nasa kanilang mga mukha dahil sa bakas ng pagpapatirapa. Pagpapatirapa, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakas na umaaninag sa mukha ng mananampalataya na umaapaw ang kanyang pananampalataya iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naaninag ang bakas ng kanyang ibada sa kanyang mukha na merong liwanag na sinabi ng Allah, simahum fi wujuhim min itaris sujud. Ang kanilang mga palatandaan ay nasa kanilang mga mukha dahil sa bakas ng pagpapatirapa. Pagpapatirapa, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagiging maaga sa pagsunod, maging maagap sa pag-ibada, pagsamba na hindi kinakaligtaan na si Adi bin Hatim radiyallahu anhu, yumao noong 68 Hijri. Walang oras ng dasal na dumating maliban na ako ay nakahanda rito, at walang dumating rito maliban na ako ay umaasam nito. Kaya ito mga kapatid sa pananampalataya, pagdakila sa Allah na inaasam-asam ng mananampalataya, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinaghahandaan at pinaglalaanan ng oras, sapagkat ito ang pinakaimportanteng gawain o kasiyahan ng isang alipin, pagdakila, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaghahandaan, nasisiyan sa darating na oras, sapagkat andyan na ang pagdakila sa Allah. Aasamin ang kabutihan na pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaasam ng alipin ang sumamba sa Allah pag-ibada, at pinaghahanda niya ito, binibigyan niya ng oras, sapagkat ito ay napaka-importante sa tanang buhay ng isang mananampalataya sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Sa'id bin Musayyab, kaawan nawa siya ng Allah, na isang tabiin at yumao noong 94 Hijri, walang pagsasagawa ng adan na muaddin sa loob ng 30 taon maliban na ako ay nasa masjid. Makita natin ang kaagapan ng mga naunang tao sa atin sa pagsamba sa Allah, na ito'y kanilang iniingatan at binibigyan ng importansya, pinaglalaanan ng oras para madakila ng ganap na husto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsisikap sa mga gawaing pagsamba, umaasam sa tunay na kasiyahan. Ito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mga kapatid sa pananampalataya, kalugdan nawa siya ng Allah na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatali ng Satanas ang likuran ng ulo ng isa sa inyo kapag natutulog ng 3 tali. Ya'kidu syaitanu ala kapiyatin ra'si ahadikum idha huwa nama talata uqadin. Yadribu kullu uqdatin makanaha
alaykal layla tawilun farkud fa in istaykada fadakarallahu anhalak uqdato fa in tawadda'a anhalat uqdatun fa in salla anhalat uqdatu kullaha fa asbaha nasitan tayyiban nafsi wa illa asbaha kabitan nafsi kuslanan, kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tinatali ni Satanas ang likuran ng ulo ng isa sa inyo kapag natutulog ng 3 tali habang nilalagyan ang bawat tali sa lugar nito. Mahaba pa ang gabi para sa iyo, kaya matulog ka. Kaya kung siya'y nagising at saka inalala ang Allah, kakalas ang tali, at kung nagsagawa siya ng wudu, kakalas ang tali, at kung magdasal siya, kakalas ang lahat ng tali, saka naging masigla at maganda ang pakiramdam, at kung hindi ay magiging masama ang pakiramdam niya at magiging tamad, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na pagsamba, pagdakila sa Allah, kasiyahan ng pagsamba na hinahadlangan, ginagawan ng paraan para ito'y maantala. Gumagawa ng paraan para ito'y maantala ang kalaban ng mananampalataya na si Syaitan. Kaya dito, kinakailangan ng katatagan sa pananalig na hindi tayo mahadlangan sa ating mga pagsamba. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ni Amas, wala akong nalalaman diyan maliban sa sinabi ng propeta. Kala Amas, wala a'lamuhu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam at tu'addatu fi kulli shay'in illa fi amalil akhirah. Sinabi, ang tawado o ang mahinahon sa bawat bagay maliban sa gawaing pangkabilang buhay, isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Pagka mahinahon sa lahat ng bagay na kung saan maliban pa sa pangkabilang buhay na kinakailangan tayo'y laging maagap at nagmamadali, pinaghahandaan natin ang mga kautusan ng Allah na may sagawa na merong kasiyahan. Pagpapahaba ng sala na makita natin na inulat ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yumao noong 35 Hijri na dati tinapos ang Quran sa isang raka dahil sa kasiyahan ng Quran. Habang nagsabi, kung naging malinis ang inyong puso, law tahurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbikum. Kung naging dalisay ang inyong mga puso, ay hindi mabubusog ito sa salita ng inyong Panginoon. Isinalaysay ni Ahmad. Katiwasayan, kasiyahan sa pagsamba na hindi mararamdaman ang anumang abala, sapagkat siya'y ganun kasigasig na dinadakila niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung dalisay ang puso ng mananampalataya, ay hindi ito mabubusog sa salita ng Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi ang pag-aayuno, karamihan sa mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno ng palagian, lalo na sa kabilugan ng buwan at sa araw ng Lunes at Huwebes at iba pa. Na alam nila na ito'y merong napapasalob na kabutihan kung bakit sinasagawa ang sunna, tradisyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang pagbabasa ng Quran, na kung saan lagi mo tong hawak, binabasa ang banal na Quran sapagkat ito'y salita ng Allah. Ang puso ng nanampalataya na nakikinig o nagbabasa ng Quran ay ito'y magkakaroon ng kadilisayan, katiwasayan at kapanatagan, na ito ang epekto ng kasiyahan sa pagsamba, pagbabasa sa banal na Quran. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ الْإِيمَانَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa tuwing
Ipinababa ang isang kabanata. Mayroon sa kanilang nagsasabi, alin sa inyo ang tumataas rito ang pananampalataya at sa mga yaong naniniwala at tumataas sa kanila ang pananampalataya habang sila'y nagagalak, habang sila'y nasisiyahan. Pagsamba, mga ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakaroon ng kasiyahan kasama lagi ng pagsamba. Kasiyahan sa isang puso ng mananampalataya, sapagkat ang pagkalungkot ay sa pagpaliban ng kabutihan. Ang kalungkutan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kanyang naipagpaliban ang gawaing kabutihan na dahilan nakaluluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'in hazanan ala yajidu ma yunfikun." Sinabi ng Allah sa Quran, at hindi sa mga yaong kapag sila'y dumating sa iyo upang sila'y iyong ipasakay, sabi mo, wala na akong mahanap na hayop para aking gawing pangkarga sa iyo, kaya bumalik silang luhaan ang kanilang mga mata dahil sa kalungkutan na wala silang mahanap na anumang ipanggugol. Na mga mananampalataya na nalulungkot pag naipagpaliban ang gawaing kabutihan na palampas ang mga kabutihan, sila'y nalulungkot, umiiyak katulad ni Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sa oras ng kanyang kamatayan at siya'y nagsabi, tunay umiiyak ako dahil sa pagkauhaw sa paglikas sa hijra at pagdasal sa gabi ng taglamig at pagsiksikan sa mga maalam sa pagpupulong ng pagtuturo. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang mananampalataya ay manghihinayang sa mga oras na kanyang naipagpaliban na pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, na palampas ang mga gawaing kabutihan, mga gawaing ibada, na siya'y naiiyak, siya'y nalulungkot. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, paghangad ng kamatayan bilang pananagip sa Allah, bilang pananabik sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit ang malaking gantimpala. Walang humahangad ng kayamanan maliban sa mga nagpapakabuti para madagdagan ang kanyang gawa o kaya isang masamang tao dahil napagod na siyang mabuhay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinagkaitan ng kasiyahan, pinagkaitan ng kabutihan na hindi niya ito nagawa na palampas ang mga bagay na ito. Kaya sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, wa ma ma'nahum an tuqbala minhum nafaqatahum illa annahum kafaru billahi wa rasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Kaya ang mga tao na binanggit ng Allah sa Quran at walang humadlang sa kanila na tanggapin ang kanilang bigay mula sa kanila, maliban na sila ay tumakwil sa Allah at kanyang mensahero at hindi sila pupunta sa pagdarasal, maliban na sila ay tamad at hindi sila gumugugol, maliban sa namumuhi. Mga tao na kung saan napipilitan sa gawaing ibada na alam nila na kung saan dito ay mawawalan ng saysay ang kanilang pinaghirapan, kung sila ay yung mga pagkakataon na kanilang naipagpaliban ay pagsisisihan nila pagdating sa kabilang buhay. Mga pinagkaitan ng kasiyahan na sinabi ng Allah sa Quran, alladina amanu ampiku fit tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha wa tunfikuna walastum bi akidihi illa an tugmiduhu fihi wa'lamu anna Allaha ganiyyun hamid. O mga yaong sumasampalataya,
Gumastos kayo mula sa mga malilinis na inyong nakamit at sa anumang ipinalabas namin para sa iyo mula sa kalupaan, at huwag maghangad ng marurumi mula rito para sa inyo. Gastusin habang hindi ninyo ito nakukuha, maliban na ko'y nakapikit, at alamin ninyo na ang Allah ay ang mayaman at kapuri-puri. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga pamaraan na upang makamit ang kasiyahan pagkalugod sa Allah bilang Panginoon. Pagkalugod sa Allah bilang Panginoon na ating sinasamba, na kung saan na ibig sabihin na susunod tayo sa kanyang kautusan, iiwas tayo sa kanyang pinagbabawal, makipag-unahan tayo sa gawaing kabutihan, makipag-unahan tayo sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sinabi ng Allah sa Quran, at ang nagpapaligsahang nag-uunahan mula sa mga lumikas, muhajirin wal ansar, at sa mga tumutulong at sa mga yaong sumunod sa kanila sa kabutihan, nalugod ang Allah sa kanila at sila ang nalugod sa Kanya, at ihinanda para sa kanila ang mga halaman ng merong umaagos na mga ilog maliban rito, kung saan mananatili sila roon magpakailanman. Iyon ang matinding pagwawagi. Pagwawagi na tunay, ito ang kabilang buhay na kung saan ang tao ay papasok sa paraiso, papasok sa kaluguran ng Allah, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, makamtan ang pagpapala ng Allah. Pagkalugod kay Muhammad bilang mensahero, na ang ito ay isang gawaing katiwasayan sa pagsamba na matanggap ang ating mga gawa. Sinabi nga ng Allah sa Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo, kung talagang minamahal ninyo ang Allah, sundin ninyo ako upang kayo mahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga kasalanan, at ang Allah ang mapagpatawad na mahabagin. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan huwaran natin na makita natin ang kasiyahan, kasama ay lagi ng pagsamba, na kung saan kasiyahan sa kanyang ginagawa na pagsamba na merong kasiyahan, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din mga kapatid sa pananampalataya, na paniniwala sa huling araw at pag-alam sa totoong kalagayan ng mundo at kabilang buhay. Inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, man kanat akhiratu hamma ja'alallahu ginahu fi kalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ra'imatun, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu fakrahu baina aynayhi wa farra alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang naghangad ng kabilang buhay ay gawing mayaman ng Allah ang kanyang puso, at iipunin para sa kanya ang kanyang mga kalagayan, at darating ang mundo sa kanya na parang napilitan, at ang sino mang naghangad ng mundo ay lalagyan ng Allah ng kahirapan ang pagitan ng kanyang mga mata, at ihiwalay laban sa kanya ang kanyang mga kalagayan, at hindi darating sa kanya ang mundo maliban kung ano ang itinakda sa kanya. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kasiyahan sa pagsamba, paglayo mula sa nakakatigas ng puso. Sinabi ng Allah sa Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, at sino mang natakot sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon at pinigilan ang sarili sa pagnanasa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-iwan, ganun din ang pag-aksaya, na ito ay dahilan para makamtan ang kasiyahan sa pagsamba.
Sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang sino mang nagparami ng kanyang tawa at kakaunti ang paggalang sa kanya, at sino mang nasihan ay hihina sa sino mang nagparami sa isang bagay ay nalaman ito, at ang sino mang nagparami ng salita ay dadami rin ang kanyang pagbagsak, at ang sino mang nagparami ng kanyang pagbagsak ay lumiit ang kanyang pagkahiya, at ang sino mang lumiit ang kanyang hiya ay lumiit ang kanyang takot. At ang sino mang lumit ang kanyang takot ay lumit ang kanyang kabutihan, at ang sino mang dumami ang kanyang pagkain ay hindi mahanap ng sarap sa pag-alala sa Allah, at sino mang nagparami ng kanyang pagtulog ay hindi makakahanap ng biyaya sa kanyang edad, at ang sino mang nagparami ng kanyang salita sa mga tao ay babagsak ang kanyang karapatan sa Allah. Kaya ay mga kapatid sa pananampalataya, makamtan ang kasiyahan sa pagsamba, pagsikap sa pag-ibada sa Allah, pagkatakot sa Allah. Pagsumikap sa pagsamba na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu ala makarihi wa khatratul quta ila al-masjidi wantadirus sala ba'da sala fadalikumur ribat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ba ninyo nagagabayan ko kayo sa bagay na buburahin ng Allah ang mga kasalanan at iaangat ang mga salita? Kanilang sinabi, oo, opo, o mensahero ng Allah. Sabi, ayusin ang pagwudu at sa mga di ka nais-nais at pagpaparami ng yapak tungo sa masjid at paghintay ng dasal pagkatapos ng ibang dasal, dahil iyon ang matibay na tali. Isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, paghiling sa Allah, palagi ang duwa sa Allah para lumakas ang paniniwala, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsisisi na inshallah kaluguran tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at makamtan natin ang kasiyahan sa pagsamba, kasiyahan dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.